Sino dito nag-holy hour kanina? Praise God. Ang taray ni ate. Anong pangalan mo? Eliza po. Kaano-ano mo si Fernando po? Si Eliza po. I have a son. Ang pangalan po niya ay Quentin. Your burden today can be your blessing tomorrow. Paano ako mabubuhay? Paano mabubuhay ang anak ko? Wala siyang kaibigan. Now, my burden has become my blessing. Kumusta po kayo? Nakapagdasal ba po kayo ng maigi? Sino dito nag-holy hour kanina? Praise God. Napagdasal niyo ba ang lahat ng kailangan niyo ipagdasal? Okay. Pakitaas ulit ang kamay ng mga nag-holy hour kanina. O bakit dahil niyo binababa? Pakitaas ulit ang mga nag-holy hour kanina. Halika kuya. Tinawag ko na doon. Dahil nag-holy hour ka kanina, ipagdasal mo ako bago ako magsimula. At lahat kayo, pagdasal niyo ako, siya ang mag-lead. Pangalan mo kuya. Okay, thank you. Okay, lagay mo yung kamay mo sa akin. Kayo ho, extend yung kamay niyo sa akin. Huwag kang kabahan, nagdadasal ka. Okay, game. My name is Father, the Son, and Holy Spirit. Lord, please guide Ma'am for her success in her plenary talk, and I hope po, I bless her po in her life, and more blessings to come, and Bisaya. Hindi po marunong mag-Bisaya eh. Tagalog na lang. At gabayan mo po sana siya sa kanyang buhay at ayun. Amen. Husay magdasal. Husay. Sino nag-holy hour kanina? Ngayon pakonti na ng pakonti, no? Kanina, last lalang. Ngayon pakonti. Nag-holy hour ka, ate. Halika, ikaw naman. Okay, everybody, kindly stand your hand. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus Christ, damo na salamat na kami tanan, karon sa Archdiocese sa Palo, nagkapundok o nagkauban, alang sa pagpaminaw sa maayong balita na isangyaw sa among plenary speaker. Kanunay kaming tabangi sa among mga panginahanglan as a youth of our diocese of Pano. O kanina plenary speaker, kanunay siyang tabangi sa iyang mga kinahanglan alang sa iyahang pagkainahan, sa iyang pagkababayi o sa iyahang pagkaservant diha sa imo. Kani among ipangayo o ipasalamatan alang sa imong ngalan. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Mabuhay. Ang taray ni ate. Anong pangalan mo? Eliza po. Kaano-ano mo si Fernando po? Si Eliza po. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Palakpakan niyo po ang Panginoon. Palakpakan niyo po ang inyong sarili. Palakpakan niyo po ang inyong mga magulang. Bago tayo magsimula
magsimula, gusto ko pong sabihin sa inyo, it is really an opportunity and privilege to be able to serve the Lord through all of you. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po. Bago rin tayo magsimula, I want you to close your eyes and just say this. Close your eyes. Put your right hand over your left shoulder. Say to yourself, ang galing ko. Ang galing-galing ko. Gagaling pa ako. Ang bait ko. Babait pa ako. Ang galing ko. Grabe ang galing ko. Ang galing-galing ko. Then point your hands up. Pointing up, sabi mo, pero mas magaling ka. Pinakamagaling ka. Put your hands down. Do not depend your happiness to anyone or anybody, not to fame or any situation. They will all fall short of your expectation. You can only depend your happiness to God. He will never fail you. Amen? Amen? You cannot depend your happiness sa shota mo. You cannot depend your happiness kung gaano kabago ang gadget mo. You cannot depend your happiness to your parents. Pag mainit ang ulo ng nanay mo, malungkot ka na. You cannot depend your happiness because they also have their own journey. Amen? You cannot depend your happiness sa mga barkada mo. Kasi may mga pinagdadaanan din sila. You cannot depend your happiness to them because they will all fall short of your expectation. You can only depend your happiness to because He will never. Nag-holy hour kayo. Lahat kayo nagdasal. Amen? Do you believe na sasagutin ni Lord ang dasal nyo? See? Because He will never fail you. Bakit ako nagpadasal? Kasi alam ko, pag si Lord ang nag-take over, walang paltos. Amen? Meron po sa mga taga-Buyog. Buramen. Karigara. Ormoc. Palumpon. Tacloban. Palo. Alam niyo, bata pa lang po ako, sinama na po ako ng nanay ko sa simbahan. Maniwala ko kayo sa hindi, 8 years old pa lang po ako. Nasa simbahan na po ako. Bakit ho? 8 or 9 years old, nagtayo po ang mami ko ng charismatic. Wala po akong choice kundi umattend nito. Hulaan niyo kung bakit. Sa bahay po So wala akong choice. Paano ako matutulog? Diba? Saan ako uuwi? Nandun po nasa sala namin. Nagpe-prayer meeting. So ang ginagawa ko lang, nakikita ko sila, joyful song. Sabi ko, tatanda na, sayaw pa ng sayaw. Ang look forward ko lang noon, pagkatapos nito, mamimigay ako ng otap. Browas at Sunny Orange. Yun lang ho ang trabaho ko. Hanggang nagkaroon sila ng music ministry. Ay, meron ng mas bata. Medyo mas konting bata, meron na. So, ginagawa ko, nagtatamborin lang ako na nagtatamborin. Hanggang mamasa na to, tamborin lang ako ng tamborin. Doon ko nakilala first ang Holy Spirit. Parati nila sinasabi, may Holy Spirit, may Holy Spirit, may Holy Spirit sa'yo. May Holy Spirit sa loob ko. Bata pa lang ako. Isipin nyo, pinag-LSS ako ng nanay ko, 9 years old. Anak ng to, ano naman naintindihan ko sa 9 years old? Yung mga may nagtutok sa akin, mga bata din, 9 years old, kaya itong mga ginagawa nila sa akin. Punta naman ako. Fast forward. Habang nagtatampo rin ako, habang nag-serve ako sa simbahan, nag-enjoy ako, nag-outreach ko na kung saan-saan. Yes, I was doing it out of obedience. Wala pa talaga sa heart ko. Yung true, mahal ko si Lord, pero hindi pa talaga yung talagang, yung todo, yung talagang magpapakamatay ako, yung ganun. Out of obedience, out of, pag may kailangan ako, Lord, alam ko, ibibigay mo. Need. I pray because I need.
May kailangan, may kailangan, may kailangan. Hindi pa ako marunong magpasalamat. Parating may pangangailangan. Ito, every time, deepest core of my heart, I always say, starlight, star bright, first star I see tonight. Wish I may, wish I might have this wish I wish tonight. Parati ko pong hinihingi na sana one day maging artista ako. Yung magaling na artista. And every time, lahat ng ginagawa ko, hindi ko alam yung pagsisilbi ko para sa simbahan, was gearing towards that. Because I was cultivating and exercising creativity already. I was doing shows, I was doing events, musicals, kung ano ang ginagawa ko. Naging artista ako. Nawala ako kay Lord. Hindi na ako nagsisimba. Hindi ako nagsisimba. Busy ako eh. Nagsushooting ako, pupunta ako shooting, magdi-taping ako. Hindi ako nagsisimba. Ang nanay ko, nakikita ko, would go to mass, but she would never say anything. Ang parati na niyang tanong sa akin ay, kumain ka na? Pagod ka ba? Mag-ingat ka. And all this time, I found out she was only praying. Kaya pala siya nagtayo ng cell group. Ang cell group nila is the mother of St. Augustine, Santa Monica. Yun ang pangalan ng cell group nila. Ganun pala ako kalala. Ka-level ko na sa St. Augustine. Nagtayo sila ng cell group Santa Monica. Pag broken hearted ka, as wala kang nakikita, yung lang pain mo nakikita mo. Pero hindi natin nakikita kung ano yung saan tayo sinasagip ni Lord. Amen? Pag nakamiss tayo ng flight, iwanan ako ng aeroplano, pero hindi mo nakita kung saan ka sinasagip ni Lord. Amen? Good news, bad news, you'll never know. You have to wait. Only God knows. Naniniwala ba kayo sa coincidence? Sino dito naniwala sa coincidence? Taas ang kamay. Put down your hands. Wala akong coincidence. Hindi ba ako naniniwala? Hindi pa ako naniniwala sa coincidence dahil hindi ako naniniwala na hindi pagkakataon o nagkataon lang ng katabi mo ay coincidence. Hindi coincidence na nandito ka. Pinadala ka talaga ni Lord dito. Amen? Hindi coincidence na nandito ako. Pinadala ako ni Lord dito. Hindi coincidence kung sino ang magulang niyo. Subukan niyo magparik-parik ng magulang. Kaya? Kung sinong magulang mo, match kayo. Kahit yung magulang nyo, ganito. As ang acting mo parati ganito. Di ba ganun parati acting mo? Naglalaro pa ako eh. Matatalo na naman ako dito eh. Sa ano eh. Meron pa akong gagawin doon eh. Sa ano eh. Ano eh. Sa ano eh. Sa ano eh. Ano eh. Ang sabihin ng nanay mo, kaya nga ka nasasabi sa'yo, hindi mo na nalalaman to. Eh, paano naman kami nila sa mga eh, paano naman nangyayari sa buhay natin? Eh, paano naman nangyayari sa buhay natin? It's atay? It's atay kayo. Subukan mo magagano ng nanay mo. Buno ka lang. Huwag mong pansinin. Hindi mo papatol. Bakit? Mahirap makipag-away mag-isa. Subukan mo. Mahirap makipag-away mag-isa. Tandaan nyo yan. Kahit anong klaseng relasyon, mag-ina, magkaibigan, mag-asawa, employer to employee, magkapatid, mahirap makipag-away mag-isa. So kung di mo papatulan ng nanay mo, hindi ka papatulan. Kasi wala siyang kausap. Ganun lang kasimple. Amen? I went to a spiritual mentor. And that spiritual mentor told me, pagod ka na? Opo, pagod na po ako. Ilang pare, ilang madre, kanino mo nagkukunwento? Marami na po. O, tama na. Uy, ikaw na? Sandali lang. Time
Alam niyo po, to make a long story short, nandiyan na siya eh. Sinabihan niya ako na, nakikita mo ba tong cross na to? Ay ko, opo. Sabi niya, bakit siya nandyan? Sabi ko, nagpapako po siya para sa akin. Oo, Candy. Nagpapako si Jesus para sa'yo. Nagpapako din siya para sa mga kaaway mo. Nagpapako din siya para sa mga tao sa bilibid. So ano ang pinagkaiba mo sa kanila? Amen? So anong karapatan mong hindi magpatawad? Dahil nagpapako si Jesus para sa iyo and for everyone else. So doon ko na-realize, forgive. Because God is in the cross, not only for me, but also for the people that hurt me. Sabi niya, Candy, marami ka rin kasalanan. Hindi ka lang nahuli, kaya hindi ka nakakulong. So wala kang pinagkaiba. It doesn't matter. Huwag mo sabihin, mas mabait ka sa kanila. Amen? Makasalanan ako. Sino dito makasalanan? Taas ang kamay. Amen. Ganun tayo kamahal ni Jesus. Yun ang sinabi. Jesus died, was on the cross for you, for your enemies, para sa asawa mo, para sa kabit ng asawa mo, para sa lahat na umapi sa'yo. That goes for all of you. For the person that hurt you the most, for the person that abused you, nag-abuse sa'yo, nilait ka, ninirakan ka, nireject ka, kinalimutan ka, sinaktan ka, nagpapako din si Jesus para sa kanila. Amen? So, hindi tayo nakakaangat sa kanila. Nauna ka lang, susunod din sila. May araw din sila. Nung sinabi yon, ouch! Sabi niya, Candy, dignity is a gift. Yang dignidad at buhay na yan, bigayan ng Panginoon. Kaya pag binababoy mo, nasasaktan si Lord. Halimbawa, binigyan kita ng bagong lakos. Pagkatapos, pagpunta ko sa bahay mo, nakita ko yung t-shirt na yon, ginagawang basahan. Sasama loob mo, yes or no? Ganun din si Lord. Pag pinapabayaan mo ang sarili mo, sumasama ang loob ni Lord. Sabi niya, Candy, ayusin mo ang sarili mo so you can fix and take care of your son. I have a son. Ang pangalan po niya ay Quentin. Dati po hindi yan nakakapagsalita. Hindi rin po siya nakakalakad. He diagnosed with ADHD and autism. Mamaya ko na i-flashback. Basta gusto ko lang sabihin sa inyo, your burden today can be your blessing tomorrow. Amen? Yung iniiyak ko dati, Lord, paano na si Quentin? Hindi nakakapagsalita, hindi nakakalakad. Pag namatay ako, paano na siya? Paano ako mabubuhay? Paano mabubuhay ang anak ko? Wala siyang kaibigan. Now, my burden has become my blessing. Short story. Alam niyo po nung pandemya, wala akong trabaho. Meron pa akong utang sa bangko. Dahil na binigay ko lahat yung pera ko. Iba pang kwento yan. Wow, karoon din. Alam niyo ba kung sino nagbayad ng utang ko? Si Quentin. Palakpakan niyo po ang Panginoon. Hindi na alam, pero siya nagbayad. Ang tagal ka na gusto magkaroon ng ano-anong bagay. Pero, hindi binibigay sa akin. Alam mo kanino binibigay? Kay Quentin. Because, he does not compete, compare, or conform. Lampake. Kaya contented. His life is content. Yung po talaga yung topic natin to hope in the midst of struggles with your journey in your daily life. Tama po? Yun talaga ang topic natin. Bago ito would you like Quentin to sing? Okay po. Ito po is a song, I hope, pag narinig nyo, it could be your song for the Lord.